Magandang hapon, Eli. Magandang hapon din sa ating mga kababayan. Ito na naman tayo uli sa ating programa, Iparas kay Paras. At today, mukhang iniirapan tayo ng ating mga kababaan, ano bang tawag niyan? Ating mga counterparts in the human rights advocacies, no? Ito, ibalik muna natin ng konti at ito nga, mayroong report dito na on rights improvement. Nandoon ang ating butihing Secretary of Justice Boying Remulla sa Switzerland, no? To attend this event. Pero doon sa mga talumpati ng ating butihing secretary on his report on how our country is able to improve our human rights advocacies, ay mukhang hindi nakukonvince ang ating mga ibang bansa na miyembro ng ano. Sinabi po dito, the Philippines fell short in convincing the United Nations Human Rights Council that the human rights situation in the country has drastically improved. The Secretary Remulla is there, no? Pero on Monday, November 14, the Philippines record was examined by the United Nations Human Rights Council through its Universal Periodic Review, and this is for the fourth time. And the last time that the country's records were examined was in 2017. Thus, the fourth UPR will delve into the majority of former President Rodrigo Duterte's administration. And hindi yata tayo pumasa. According to Secretary Boying, we have complied 135 out of 200 plus something, no, ng mga requirements. Bakit kaya pinag-iisahan tayo nitong mga bansa na to? Kasi ang war on drugs is something else. Doon sa kanilang bansa, hindi naman matindi ang droga doon, kasi doon na mismo sa kanilang bansa nililegalize nila yung marijuana. Nililegalize nila yung mga drugs. Pero dito naman ang naging katayakan naman ni Secretary Boying Remulla at dito po sa UN, no? Human Rights Council, na ang gobyerno naman, no, at sa panguna ng Department of Justice ay patuloy naman yung ginagawang pagre-review sa mga sinasabing drug war deaths, yung mga namatay dito po sa operasyon laban po sa illegal na droga. Ito yung may kinalaman sa 302 na insidente at meron pong ginagawa na case build-up ang National Bureau of Investigation. Pero dito, Secretary, basta't lahat naman siguro umuusad ng investigasyon at sa mga nakaraan din, hindi naman talaga kinonsente kung may lumabag, di ba? Pero alam mo, ang issue kasi dito is the interference of external forces into the internal affairs of our country. During the time of President Duterte, he doesn't really care about what they say. Ang importante sa dati nating Pangulo, kung ano ang nangyayari sa ating bansa in relation to the drug menace. At dahil nga sa trust ng ating dating Pangulo na gusto niyang i-eradicate ang drug kasi lumalaganap na doon sa baba. Pati yung mga bata ay nagiging biktima na. Ang masakit talaga na tinutulak ng ating Pangulo na sumpuin niya ay itong
masakit na damdamin niya na yung mga ating mga OFWs, mga magulang ay naghihirap doon sa ibang bansa para kumalap ng sweldo, magtrabaho, iniwanan yung pamilya, pero yung mga naiwan na mga anak ay yun ang nagiging biktima ng droga. Tama. So doon sensitive ang ating dating Pangulo. Kaya talagang gumawa sila ng mga paraan para street level ang kanilang implementation. And syempre, along the way, mayroong mga akusasyon na wala naman pang legal basis. Wala pa naman na proven in court or anywhere that it is a government initiative to violate human rights. Wala namang ganun. Kaso nga, may mga yellow at mga nagka-question kasi nga hindi sila manalo-nalo, na zero sila sa Senado ng eleksyon. Zero. Gusto nilang makabawi kay Pangulo at gagamitin nila yung human rights advocacy in external in international scene. And syempre sinakyan naman ng United Nations criminal system. Oo. Yung iimbestigahan nila, but ang argument naman natin diyan, so long as there is justice system is alive and well in our country, there is no basis for an international investigation, interference on our internal justice system. Okay. Pero dito, Secretary, paano ho ito? Ay babalik ba ito? Kasi diba sa International Criminal Court at paano? Matutuloy ba itong mga usap-usapan noon? Kahit na, diba, umatras na tayo sa ICC? Yeah, we're not member. We're no longer member of the ICC. So, there is no basis for them to take jurisdiction over the person of the former president. Because these cases that they are raising are being addressed locally. In fact, cases had been filed. But it just seems that there were no basis to accuse government of a statewide maneuver, or it is a state sponsored violation of human rights, murder or homicides or killings by state forces on the ordinary citizen. Walang ganun. And that's been denied by the president. And ang ating namang butihing Pangulo dati, si Pangulong Duterte, ay wala naman siyang pakialam. I mean, he's willing to die for it. He's willing to face it anywhere. But at the end of the day, he is only bound under the jurisdiction of the Philippine justice system. Pero dito, Secretary Jing, kasi may mga report, diba, ng President-elect pa itong si President Marcos Jr. May mga binabanggit niya, baka posibleng na muling pumasok, no? Yung Marcos administration to enter the Rome Statute. At, prerogative niya yan. Prerogative niya yan. At kaya nga, makikita natin sa mga reports ay lumalaganap ngayon ang drugs. Itong mga nakikita nating mga news na nahuli dito, so many billions of or worth of hundreds of millions. Sa Cavite, mayroong nahuli lang this week. Ang dami talagang droga pumapasok. Ang dami na kasi ang lakas loob na ng mga tao. At talagang china-challenge yung gobyerno ni Mr. Marcos, ni McCoy Jr. If may kakayanan ba sila? Siyempre, yung mga nahuhuli nila, these are just isolated cases. At the rate the drug syndicates are pushing for the entry of drugs in this country is far and wide, Ellie.
Okay. So, pero ngayon may mga obserbasyon din, Secretary Jing, na parang tumamlay, no, ang kampanya sa illegal na droga ng Marcos administration at parang kasi ang daming mga problema na nangyari, di ba, sa unang 100 araw sa panunungkulan at ngayon, di ba, parang na-focus lahat yung issue dito sa pagpatay kay Percy Lapid eh. Well, in the first place, let's go back to his State of the Nation address. Punang-puna ng ating mga kababayan na wala siyang issue raised on peace and order. On the paglaganap ng mga criminality. Hindi niya nabanggit yan sa kanyang SONA. And later on, in an interview by yung favorite niya na interviewer, yung asawa noong creative person, Presidential advisor. sinasabi niya na magbabago yung kanyang tack on how to treat the drug menace in the country. He will be more towards ipapalo daw niya yung batas. Parang pinipresume niya na hindi nagpapalo ng batas. Lumabag sa batas. Lumabag si Duterte. Pero i-compare natin yung rating ni Duterte sa kanya, siya nasa very bottom. 62% against 90% of Duterte. Pero 31 million daw siya, di ba? 31 million. 15 pero million kay wala Duterte. lang nag-question. Wala lang nag-question. Kasi kung 16 million si Duterte, in 6 years, posible ba magdoble ang botante? Na ganun? I mean, nobody just question it because wala naman kasing contender din na talagang malakas it was not a neck-to-neck fight. The second runner-up is, or the first runner-up, yung second placer is way behind si Robredo. So, parang pinabayaan na lang. Bahala na kung anong result. Basta nanalo ka. Pero if it was 31 versus 29, malaking bagay yun. Pero abot ba talaga ng 31? Kasi yung mga tanong Ay, yun na nga yung sinasabi natin. Pinabayaan na lang. Nobody even cared. Wala na question. Pero doon mo makikita yung tunay. Nung nag-SWS survey, 62% lang siya. Pero pinaka-importante. Mas mataas pa si Noynoy Aquino nung first 100 days ni Noynoy. 70%. Pero pinakamainam dito, halimbawa, tapos na yung sa eleksyon, nakuha niya yung sinasabing mayaya. Mayroon siyang magandang mandato. Yun, magandang kapital yan. Magandang kapital, pero paltos yung first 100 days. Ikaw mismo, sana wag niya sayangin. You've been very observant. What do you think about Kasi ngayon kung magtatanong ka sa lahat, sa kalye, sa palengke, sa, di ba kung saan, ang reklamo, yung iba nagsisisin, ang taas ng bilihin, ang hirap ng pamumuhay ngayon Kasi nung kampanya... Bakit daw sila bumoto? Nung kampanya kasi, ang akala nila, kapag si Marcos ang nanalo, bubuti yung kanilang kabuhayan. No. Gaganda. Pero ikaw, tingin mo, hindi. Si Ricky Rivera na lang nang nakikinig ngayon, nasa Calauan, Laguna. Pag nag-grocery dati, ang pang-grocery niya lang 10,000. Ikaw mismo, sinabi mo kahapon, yung per capita income or yung buying power ng pera. Yung 570 pesos na arawang sahod, 474 na lang halaga niya. So napakalaki. Laki. Almost 1/3 of the amount that has been reduced. So going back to sinasabi mong matamlay ang fight against drugs. Why? Because he has changed the policy of Duterte. Alam mo kasi mahirap yung nakikiuri ka or nakikibagay ka sa mga advocates kunyari ng human rights who are not really practicing. Daldal lang ng daldal yan. Kaya nga against Duterte, daldal sila ng daldal. Hindi nakialam ang ating dating Pangulo. He did his part. He did his work. And during the time of Duterte, the criminality was wipe out to almost zero. Magtanong ka ng mga naglalakad sa gabi. Safe na safe sila na maglakad. Ikaw mismo, may natanong ka during the time na
you were still on the radio. Oh. Okay, pero talagang ganoon naging ang perception ng lahat na mas safe na maglakad sa gabi dahil sa mga drug addict talagang nagkawalaan eh. Nagkawalaan. Oo. And that was when? The time of... Duterte. Ngayon, medyo bumabalik. Ayun, may Ikaw? mga gano'ng obserbasyon na parang takot ulit na, at dumadami at parami krimen. ng parami. Noon, bulk talaga at talagang yung naglalakas loob lang. Pero yung karamihan talagang tumiklo. Ha? Yun lang naman si La Peña, nung panahon ng La Peña, doon lang naman bulk. Pero ngayon, sporadic ang dating. Mayroon sa Cavite, sabi nga ng Bureau of Customs, yung anak ni Remulla, isa lang yun sa maraming nakapaparating. Oh. So, ang lakas loob ngayon ng mga tao na magparating ng drugs. So, walang takot talaga, no? Wala nang takot. And now, if we titiklop tayo dito sa mga foreign countries by bowing to their whims and caprices na mag-adjust tayo, ay ano mangyari sa ating bansa? That's why President Duterte never bowed down to them. Okay. He didn't accept their invitation for him to visit there and here and there. Dahil gusto niya matapos ang kanyang misyon na alisin talaga ang droga at saka criminality sa ating bansa. Okay. Oo. Okay, samantala at si Ricky Rivera, Secretary Jing, nasa Laguna, Kalawan, Laguna. Mukhang namimili ng property doon. Kamag-anak yata ni Sanchez yan Si Kalawan, di ba? Doon yung nirape na Si dating mayor. si Mayor. May rest in peace. Parang namimili ata rito siya, na mga property, mga lupain. Magandang hapon din kay Celine Bautista Hernandez. Uy, suki magandang natin. hapon, Celine, ha? At si Roselito Magpantay. So, inuuna ko na yung pagbabasa kasi sa mga nakaraan din natin nababasa yung kanilang message. Now, balik tayo sa issue. Dito naman, kay PNP Chief Asorin. May sinasabi yata si Director General ba ang tawag niyan? O PNP Chief? PNP Chief. Na, Police General. ina-advisean niya si Bantag na huwag gumamit ng social media. Ito, maginggan natin ng konti kung anong sinabi mo. Okay na, ready na. Sakay, pasok. Yung statement naman ni DG Bantag, ang ano lang dyan is just like the call nga ng ating SOJ, siguro mas maganda pa sa korte na lang pag-uusapan yan kasi ano yan it's parang hindi naman yung social media ang ano diyan. Ang sa atin diyan is we base the charges against the suspects based on the evidences, based on the circumstances, and based on the circumstantial statements that was given by the witnesses. So, Okay. dyan is siguro sa korte na lang niya sagutin yung mga charges. Hindi po pwede na sa media kami nagsasagutan diba? It's not a healthy na Yeah. I think Okay, tama na. Okay. We have enough of his mouthful of nonsense, so to speak. Alam mo, with due respect, sa korte nga law. Pero mga kababayan, ganito po ang sitwasyon kasi. Hindi ito ordinary crime. Ito ay non-bailable offense. Ang pinaglaban lang naman sa nakikita ko sa social media, sa mga pananalita at saka yung charges filed, with due respect, bilang isang abogado, ang nakikita ko dyan, there is really no evidence pointing Bantag as the perpetrator. In fact, inamin na ito nila Roy Mabasa.
inamin ng NBI that there is no direct. Pero ebidensya, anong sinasabi ng Department of Justice? With due respect, nire-respeto din naman natin. Pero we're just discussing it, Ellie. Na yung totality daw. Pero whatever totality yan, kung maski pagsama-sama mo pa yan, kung walang talagang out of any testimony, wala talagang nagsabi na kinausap ako ni Bantag personally, then he cannot be accused of being the mastermind, di ba? Kasi ang sinasabi nila, lahat na nagsasabi doon ay si Sulweta ang kausap nila. Ha? So hindi kay Bantag. Hindi si Bantag. Ha? Yun ang nakikita ko sa walang isa sa kanila na tinawag kami ni Bantag at binulungan kami na pareho, mag-raise kayo ng pondo dyan. Ang sinasabi nila si Sulweta. And it's only presumed doon sa concept nilang totality na since si Sulweta, bata-bata ni Bantag, kasama rin si Bantag. But that's not how it goes in Hindi naman pwedeng ganon. in a criminal prosecution. Pero hindi ba pwede na gumamit siya ng kung anong gusto ni Bantag? Social media o magpa-interview sa media? Siyempre kasi Wala siyang buhay niya nakasalalay dito. yeah. I mean, with due respect to PNP chief, kaya nga ang ano ngayon natin, boss, if you're following technology, social media na ngayon lahat. The only reason na lumabas si Bantag ay dahil inakusa siya na nagtagtatago. Inakusa siya na hindi nagpapakita at pinagsabihan siya na sumuko na. So, lumabas siya and his lawyer to tell the public na hindi po ako nagtatago. Tama. Ako po ay nandito lang at wala akong subpoena pa. I have not received any summons from the fiscal. So, tapos nagsalita na siya at pinagsabi niya yung hindi po ako ang perpetrator niyan. Tapos sinabi niya yung rason bakit hindi siya. At siningle out daw siya ng Secretary of Justice. Well, whether that is true or not, we have not heard from Secretary Remulla. Narinig lang natin si Bantag. So bigyan din natin siguro ng Pagbalik siguro nasa pagkakataon si Secretary Remulla na masagot naman yung akusasyon ni Bantag. Pero linawin natin na hindi social media nagsalita si Bantag Sa lahat buong media. Sa lahat ng network. Network na. So, ang ma-attack na mag-interview dyan, yung Pinky Web. Lahat naman ng media. Yung mga media GMA, na yan. pati dito, lahat So, na interview. So, yun ang pong ano natin dyan. It's not justified that you are persuading this guy not to talk. Kasi may freedom of speech din yan. Although sa korte, ito nga yung masama dyan sa korte na lang maghalapan. Pero pero bago dumating sa korte, alam na niya na walang nag-point sa kanya. So paano siya lalaban doon? Na wala namang ebidensya against him. And yet, this is the sad part of it. Because just by mere allegation, nakasama siya, maski walang testimony, kasi si Sulweta is still at large, yun lang ang pwedeng magturo sa kanya na kinausap ako ni Bantag. What if hindi naman sisipot si Sulweta, hindi naman magsabi si Sulweta na inutusan siya, sabihin ni Sulweta, hindi, galit talaga ako dyan sa ano na yan, nasasaktan ako sa mga pinaggagawa. Akong nag-utos nito lahat. Yan, akuin niya na lahat. Klarong-klaro yan, mayroong ganong kaso sa isang korap na mataas na opisyal. Inangkin lahat ng kanyang inako lahat ng kanyang staff dahil sa sakit ng dibdib ng staff, namatay na lang. Yan. Ganon. Pwedeng akuhin ni Sulweta. So yun mga ganon. Ang masama kasi nito, you are accusing someone na walang ebidensya pa na pointing him, and yet he will go to jail right away.
Yun, ah. Oh, ay, siyempre, if you deprive him of his freedom, knowing that wala namang nakapag-pinpoint sa kanya, for him, that's an injustice. Yes, ah. Di ba? That's why he is not going to, well, ang sinabi niya lately, hindi siya magpapahuli. Okay, pero dito, Secretary G, no, yung state prosecutors ay inihain na yung subpoena Yes. dito kay Bantag at doon ata sa kanyang dating bahay sa Caloocan. Well, alam mo, pero paano kung di matanggap, wala ito? Ang masama kasi dyan, it's already public knowledge na hindi na siya nakatira doon. Inanunsyo niya doon na hindi na ako nakatira. Bakit hindi nila binago yung address? Oh. He Parang said sa Baguio he's ata. living in Baguio. Bakit? Kasi, ipipilit mo na ilagay pa rin doon, even if he doesn't live there anymore. That's not a proper notice. Ha? So pwede niya hindi siputin yan? Pwede niyang hindi siputin. Kasi hindi niya natanggap eh. Kaya nga sabi ng abogado, dito niyo ipadala kasi nandito kami. Tsaka willing silang tanggapin kung doon sa Baguio. Bakit No. kaya hindi sa Baguio? Hindi nga, sinasabi daw ng prosecutor, hindi namin alam kung saan kayo sa Baguio, anak ng wete. Ang dali-dali niyan eh. Wala bang kasi DOJ naman yan. Wala bang NBI Baguio na i-check, di ba? O, check nyo nga dyan. You can always check. You can always check. But, hindi nga, well, nakaibantag na yan kung mag-appear yung lawyer niya o hindi. No. Okay, samantala mga kasama, oras na po natin sa buong kabuluhan. 2:08 na po ng hapon at ito pinababati lang ni Ricky Rivera, si Mayor Rosel Karatihan ng Kalawan, Laguna. Mayor, at marami nakikinig daw po sa atin diyan, Yes, sa Kalawan, Laguna. Okay. Okay, dito naman Magandang ito. hapon po. Ano daw, yung kay Banat Bay, kay Secretary Uy, Abalos. mayroon daw mayroon daw video si Banat Bay na parang hindi daw maganda ang performance or hindi daw maganda ang pangyayari at na-displease daw ang ating Pangulo. At sinasabi ni Banat Bay na kung hindi maganda ang performance, dapat magbitaw. Ito tingnan Ano po natin? kung tama ba yung sinabi sa atin kanina. Ang pagpatay sa isang journalist ay isang malaking simbolo yan. Yan ang, alam mo, ito ang problema natin pagka... Kaya nga, alam mo, yung title ko dito, ang title ko dito maaaring ikabagsak ng rating o trust rating ni PBBM etong mga politikong kanyang inappoint. Okay? And actually, papalakpakan ko yung nangyaring pagbisita niya sa Cambodia. May mga magaganda siyang nagawa. Okay yun. Kaya lang, habang umaalis ka, yung mga sekretarang iniiwan mo kung ano ginagawa. At tulad nito, I mean, ginagamit niya na kaagad yung platform na they were so successful, award to the death. Pero, tapos na ho ba? Sobrang questionable nga yung nangyayari ngayon eh. Bakit may ganito pang nangyayari? Parang kinikitil mo ang pagsabi ng katotohanan. Dahil sa kanilang pagsusumikap ng buong team, sinaga nilang i-backtrack lahat ng video. Ayun, sweet. Pinanood daw nila kasi yun ang Una, salamat po sa PNP. Thank you very much. Salamat at binacktrack nyo lahat ng video. Pero Mr. Secretary Abalos, hindi pa po tapos. Easy lang sa pagsasalita na case o close na yung kaso, pagsasalita at pag-a-award. Hindi pa po tapos, Mr. Secretary. Masyadong maaga yung accomplishment report nyo. Hindi pa ako kasi accomplish eh. Nerte, nagkaroon ng break. Ano yung break? May litratong lumabas. Ha? Kaya nga dito mo makikita politikang-politika ang motibo kung bakit niya pina-fast track to eh. Yan, kay Abalos. Well, Okay. Galing yan sa isang vlogger. Kasi tayo, sensitive tayo, Eli, kaya natin pinapalabas din yung mga public opinion. Hindi naman natin lahat
maipalabas yung mga vloggers, but they say the same thing. And one of them is this guy by the name of Banat Bay, na may sense naman yung mga sinasabi niya. And true enough, in one occasion, ang sinasabi nga niya na hindi pa nga tapos ay case closed na daw or case approved. Pero haven't you heard a statement from the President? Ikaw mismo, Eli, ang nagsabi na Tama. nung nasa eroplano siya pa alis ng Cambodia, anong sinabi ni Pangulong Marcos? Hindi, tuloy pa rin ang investigasyon. Oh, pinapatuloy pa rin yung investigasyon. Pero sinasabi daw nito si Benhur, case closed. Kaya mayroon dito isang video na parang halatang halata na galit si Duterte, si BBM. Ito, ipakita natin na ini-snub niya si Abalos. Saan na yun? Oh, ayan ha. Naglalakad si Marcos, kinamayan niya yung Hindi tumingin, no? isang congressman, hindi niya tiningnan si Abalos, hindi niya kinamayan. O di ba? Well, sinabi ni Banat Bay na mayroong ganon. Ito naman ang aksyon ni McCoy. Hindi naman niya pinakita niya na he was displeased by Abalos. Parang tingnan mo dito sa picture pumapalakpak si Abalos, hindi man lang pumapalakpak si that's naka-frown, naka-frown si Mr. Marcos. Si Mangot. Hindi happy. Or awan ko kung medyo high. High kaya ito? Hindi natin alam. Yun ang mga kaibigan, yun mga kababayan. Yun ang sinasabi natin na but if I were Secretary Benhur, he is a strong guy in his own turf. He is a strong guy in his own right. He was not he did not offer to become campaign manager. He was sought after. Bakit ka pumapayag na gaganunin nitong Pangulong ito? You don't need to work in that government. Kung iirapan ka ng ganon, ipapahiya ka sa publiko, kung ako yan, I'd rather leave that place, di ba? Balik sa Mandaluyong. Anyway, whether you like it or not, my family will be a show-in in the city of Mandaluyong. So, pero dito, Secretary Jing, lumilitaw talaga, parang nagmamadali, no, ang Philippine National Police at ang NBI o DOJ, na parang tapos ang kaso, pero ang daming butas na lumalabas. Alam mo, Eli, pinag-aralan din namin. When we were in law school, mayroon kaming subject na, well, basically criminal law 1. Then there is what they call criminal procedure. Yung mga proseso para pag umabot sa court, yung mga dadaanan, no? Now, dito, sinasabi ng Pangulo na mag-continue pa kayo na mag-imbestiga. But at the same time, yung kanyang mga cabinet secretary, namely Secretary Remulla and Secretary Abalos, together with the NBI and the PNP, has already come out with a case and has filed charges. So, mayroon na silang theory. Now, parang incompatible yung sinasabi mo, mag-imbestiga ka pa. Habang nakahain na itong kaso. Because ito will go to court. Now, pag nasa court hindi na pwedeng magkaroon ka ng supplemental findings. Oo. So, dapat dito talaga, Secretary Jing, bago isampa sa kaso, kinalap na lahat ng mga ebidensya. Kinalap na lahat. So talagang hinog na dapat. At saka muna, hinanap kasi ang missing link daw si Solueta. Hinanap muna. Ang tanong natin, is there an effort to find him? Is there a manhunt for him? There's none. Kasi, iba yung kay Solueta, iba yung kay Bantag. Kasi si Solueta is
directly pinpointed na siya yung nag-utos doon sa mga inmates. Mayroon pa silang mga video pinapakita, pumasok yung isang inmate at si Sulweta ang kausap. O yan, there is a direct evidence. But itong kay Bantag na presumption na since bata niya si Sulweta, hearsay yan. Oh, ang hearsay naman, hearsay evidence is frowned upon by courts. So, yan, dapat inusisa mo na nila, hinuli mo na nila si Sulweta at Pinaamin, hininga ng apilabit. Oo. Pero wala eh. So, what is the linkage now? Kung wala si Sulweta, hindi sisipot si Bantag, what will happen to that case? It will end up na muro-muro lang doon sa mga PDLs yan. Di ba? Tama. Okay, meron tayong ano? Yes. Ito nga pala, mayroon tayong, because of our public service, mayroong nag-inform sa yours truly na ito, matindi ito, mayroong 50 more or less na mga Pilipino na nakatago or pinipilit na hindi i-release ng mga kanilang alleged employer in Myanmar and in Thailand. Ito si Moises, ito yung nag-inform sa atin. Nasaan na yung si Okay, Moises? nasa linya na natin. Moises, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Maririnig po ba? Okay, maliwanag po. Go ahead po. Moises is in Thailand. He's an OFW. Mayroon siyang kaklase na, I don't know if he's a documented or undocumented OFW. Together with other Filipinos na nagpunta. Pero pakinggan muna natin si Moises. Magandang hapon sa iyo. Go ahead, pakikwento mo naman. Sige po. Good afternoon po sa lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong program. Bali ganito po, yung kaibigan ko po ay dumating nung Sunday. So, initially, ang sabi sa kanila ay Chiang Rai yata yung pagdadalhan. Before pa kasi yung pumunta dito sa Thailand, sinasabihan ko na siya na may mag-iingat sumaga noon kasi marami na ako nababasa sa mga post ng mga Pilipino and other nationalities din na mga nare-rescue. So parang ganun na yata, parang merong napupunta sa Cambodia, merong napupunta sa Lao at meron din dito sa may lugar ng Myanmar. So nung Sunday, nag-chat siya na narito na sa Thailand. Tapos sabi niya, nabago daw yung lugar. Sabi niya sa akin, nasa Mesot na daw yung lugar. Sabi ko, parang red flag na agad yan sa akin kasi hindi yan, sabi ko wala namang di yan na Mayosot, M-A-E-S-O-T. Mayosot. Opo. Parang ano na kasi yun Border, sa may border na ng Thailand. Bordering mo po, Myanmar, Thailand. So ngayon po, ang nangyari na, to make it short, yung napuntahan niya pala talaga na ay kasama dun sa mga big syndicate. Yung mga nabasa ko ng mga story din dati sa Facebook ng mga na biktima po ng ganyan, ng mga scam, ay kasama siya sa biktima na yun. Kanina umaga, humihingi na siya ng sa akin. Sabi niya, Sir Moy, baka pwede mo akong tulungan kasi hindi kami palabasin dito. Kasi na po talaga Mga biktima sila ng human trafficking. Fully guarded yung lugar. At may bibigyan daw siya ng chance ng 3 days na lang na siguro after ng 3 days parang hindi na siya i-entertain kung makakalabas o hindi basta tatapusin yung kontrata kasi so far hindi pa siya nakakapirma ng kontrata pero bago siya ma-release yun yung nakakapagtaka na kailangan daw niya magbayad ng $6,000. So hindi pwedeng makaalis dun sa lugar, wala ring access sila, hindi mo nila alam kung paano lalabas. Nasa border na po yun, parang ang separate na lang sa border ng Myanmar. Actually yung niya, tanaw pa rin ng Thailand kasi parang ilog lang ang separate dun sa Moises, matanong po kayo, ang sinasabi niya, sino daw itong mga taong ito? Ito ba may kinalaman sa mga taong kumakausap sa kanya na nire-recruit siya dito habang dito pa siya sa Pilipinas? Yung tinatanong ko nga po kung Pilipino din yung kumuha sa kanya pero mga Chinese daw
So Pogo daw yung sabi niya sa akin kasi Pogo yung pag-workan niya. Pero nung binasa niya daw yung kontrata kanina, ang mga laman is parang mangi-scam sila. So pag walang nai-scam, bawas sa sahod, parang ganun. Pero ang ano po kasi dito, kaya nagwo-worry din ako kasi kung babasahin yung lalo na yung isang report ng November 9 doon sa United States Institute of Peace, merong isa na rin na isulat dito. Same yung lugar. Nung tinignan ko kasi yung binigay niya sa akin yung mapa, tapos yung report doon sa ano na yun, sa isang website, isa po ng lugar na parang ano siya, parang slave camp, parang ganun dinidescribe doon sa isang report eh. And Hindi po ma-confirm sa akin ng kaibigan ko kung yun nga talaga yun, pero ang sabi niya nung sinira niya sa akin yung location, yun. Na halos nasa 10,000 doon sa report ng United States Institute for Peace, around 10,000 yung naroon ng mga worker na hindi makalabas, ng iba tinutorture, yung iba talagang slave yung pagtatrato. So sa pagsabi ni itong kaklase mo, Kaibigan ko po. kaibigan mo, ilang mga Pilipinos more or less ang nakakasama? Ang estimate po niya nasa around 50. Kaso hiwa-hiwalay na sila. Hindi naman niya makausap kasi bawal lumabas doon sa mismong kahit ng mismong building, hindi pwedeng lumabas sila. Ganun ka-strict. Anyway, sige, kukunin natin itong mga facts na ito lahat. Pero kanina nung chat ka sa akin at kinuha ko yung some information, with due respect, napaabot ko na ito kay Arnel Ignacio. But better still, napaabot ko rin at nakausap ko personally si Secretary Toots Ople. No? Yes, po. But it would seem that this is not only a DMW problem. Although in-acknowledge naman ni Secretary Toots Ople, and I thank her for very, very swift action at gagalaw na sila. But this is more a cooperation between DMW and the Department of Foreign Affairs. Kasi wala tayo yatang labor attaché in Thailand, but we have an embassy there. So, Meron pa. so we will try to coordinate and we thank you for this information. Yes, pa ito. Now, if you're able to give us more information, Moises, ipaabot mo sa amin para we can provide more information to Secretary Ople. Tsaka bukas pupunta rin si BBM dyan sa Thailand. Oh. Sige po. APEC. So, baka Siguro, pwedeng ma-raise din ng ating Pangulo. Ma-raise din sa kay Pangulong Marcos itong mga malaking problema na ito dahil ito Bukas may APEC summit dyan. human trafficking ito malaking Yes, problema ito. Is an international problem, Eli. Tama. Moises. So, marami pong salamat, Moises. Ito si Moises, ano yung last name mo, Moises? Musiko. Musico. Moises I think he's a professor. Are you a professor, Moises? Hindi po. Teacher lang po. Biology teacher po. Biology teacher. He works in Thailand, in a certain university. And magpapasalamat tayo sa kanyang information and in the hope that ma-recover itong ating mga kababayan. Okay. Sec, pwede rin po bang mag-anon po? Yes, please. Go ahead. Siguro doon sa ibang mga Pilipino po nakakarinig na rin ng mga ganong offer. Sana mag-ingat kayo doon sa ganong offer. Kasi ang offer po sa kanila is 50,000 baht. Sabi ko walang mga ganyang offer dito sa Thailand, kahit mga teachers na matatagal, walang ganyang offer. So, be careful po dun sa mga Pilipino na alam ko hirap kayo sa buhay diyan na naghahanap ng work. Pero kapag inoferan kayo, it's a red flag already kung ganyan kalaki yung offer. Mga magkano ba ang standard na offer lang? Sa ngayon po, 20. nasa range po ng mga Pilipino po dito ng teachers, nasa 20, 30, hira yung maka 40. Ano yan, in pesos? 20,000? In baht po, in baht. In baht, what is the equivalent of that? 1.50, 4.50, So kung 20, nasa mga 30 pesos. 30,000 mga 30 lang ganun, ganyan lang po, 30,000, 30,000. So,
Sige, we will follow through your your Sige po, panawagan, sige po. ha? Okay. Okay. Thank you so much at Salamat po, salamat po. Ikaw, Thank you po sa- ingat ka rin diyan, ha? Yes po, yes po. Okay. Thank you po, Salamat. thank you po, Sir George. Salamat po. Okay, mga kababayan, yan po si Teacher Moises Musico. Mga kababayan, tama po yung panawagan ni Moises eh. Maski naintindihan natin gaano kahirap ngayon ang buhay, lalo na dito sa sitwasyon natin ngayon na talagang napakataas ang inflation. Yung mga pinagsasabi nila na decrease in unemployment rate ay yan ay very superficial. Huwag tayong magpapaniwala dyan sa mga sinasabi nila. Kasi what is really true in the ground, as can be seen now, is ang mga Pilipino gusto talagang maghahanap ng trabaho abroad. Dahil yung mga employment dito is not enough to carry through day-to-day living, you know. So, wag po tayong magpadala. Okay man yan, dadaan tayo sa POEA, dadaan tayo sa DMW, we will become what we call documented OFW. Wag tayo doon sa mga undocumented. Tingnan po ngayon ang nangyayari dito sa kaibigan ni Moises at so many other Filipinos. They are now considered slaves or human traffic victims. At gusto mong lumabas, imbis naghanap ka ng trabaho, yung pamilya mo pa magkakaproblema ngayon Tama. dahil magre-raise ng $6,000 para tubusin ka. And for all we know, baka you are not in top shape anymore pagka ni-release ka ng lalo na pag mga babae. Tama. Gagawin ka ng prostitute or whatever. So, ang human trafficking, white slavery business is very still strong internationally. Kaya wag po tayong padalos-dalos, mag-isip po tayong mabuti, mga kababayan. Apo. Okay, so yun ho, at yung kanyang payo sa ating mga kababayan, kapag 50,000 baht, malabo yan. Kasi 20 to 30 sa mga teacher na po ito, yung offer doon. So wag ho tayong papasilaw sa mga alok na ganyan. Kasi kadalasan dito, Secretary, sinasamantala yung ating mga kababayan na mahihirap, nasisilawin sa ganito, naku, ang laki ng offer, susunggaman kagad natin, naku, delikado po yan. Yes. Okay, so wala tayong oras, Secretary, at baka may mga panawagan at mensahe ka sa ating mga kababayan na nakikinig yan. Well, itong problema na ito talaga, no? Kinausap ko si Admin Arnel Ignacio. ng OWA. Siguro sa Thursday we'll be able to make him our guest in our program. Marami po siyang ikikwento sa atin mga pangyayari. But sabi nga niya, this is not within his jurisdiction, but nagtutuloy pa rin sila ng I think 10 or 15 people na rescue nila. I think just recently. Pero ang ating butihing secretary, si Toots Ople, is now doing her best to address this. Now, I will also try to get in touch with the Department of Foreign Affairs. Kasi itong programa natin, we don't just stop talking to any person na nagpapaabot ng kanilang problema. We will continue on our own hanggang madating natin yung solusyon. Ganun po ang ating public service dito sa Iparas kay Paras, mga kaibigan. Okay, maraming salamat, Secretary. Magandang hapon. Magandang hapon po at bukas muli, Iparas kay Paras. At syempre, sa pangalan po ni Ricky Rivera, ako pa rin po yung Radyoman. Eli, saludar muli po sa magandang hapon, Pilipinas.